magsisimula sa ating gawain at inaanyayahan ko ang lahat na tayo tumayo upang manalangin sa ating Diyos Ama. Tayo po lumukot manalangin. Aming Diyos Ama makapangyarihan, Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan namin. Lubos kami nagpapasalamat sa umaga, sa oras na ito, kung saan kami yung kinatagpo sa sambahan ito. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang manguna sa aming gawain. Ganun din po sa mga kasama po namin na papunta pa lang sa sambahan ito upang makasama namin sumamba at sumampalataya sa iyo. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Humihingi din po kami ng gabay sa nagbibigay ng mensahe sa umagang ito sa aming pastor. Ganun din po sa lahat ng mga magsisiganap sa gawain ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan at katalinuhan sa amin. Muli, Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat sa oras at umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Handa na po ba tayo magpurihan natin, Panginoon? Handa na po ba tayo magpurihan natin, Panginoon? Wala akong narinig eh. Handa na po ba tayo magpurihan natin, Panginoon? Amen. Hallelujah. So, bago po tayo mag-awitan, amayan po natin ang bawat isa.
Ikaw lang ang aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lang
Kay buti mo sa akin. Ako purihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa Sunyan kay buti na aking Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya na'y patuloy na. Katulad ng pagsilang ng tiwala, patuloy siya ng nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko'y damdamin, ang bata niya'y aking
morning. Morning po. Sa pagpapatuloy po ng ating gawain sa umagang ito, atin pong inanyayahan na tinatawag ang mga bata dito sa harapan upang atin po silang ipanalangin sa ating Diyos Ama. Yan pa po dyan. Okay, tayo po ay sabay-sabay na iunan ating mga kamay sa mga batang ito at sila'y idulog o ilapit sa ating Panginoong Diyos. Ating Diyos amang dakila, aming Diyos amang pagmahal, lubusan po kami na nagbibigay ng pasasalamat sa buhay ng mga batang ito. Salamat po sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa kanila, sa mga biyaya, sa pagsustain po ng kanilang mga pangangailangan sa pamumuhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagpapala, pag-iingat din sa mga magulang at mga tagapangalaga po nila. Gamitin niyo po ang bawat isa na narito upang maging mabuting ehemplo, modelo o gabay kami sa mga batang ito. Muli, lubusan ng aming pasasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal na pinapakita sa mga batang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako naman po tayo sa pagkuha ng ating mga offerings o mga kaloob. Bago po natin kunin at mga kaloob, tayo po muna ay magpapasalamat sa ating Diyos. Tayo po manalangin. Diyos amang pagpala, Diyos amang pinanggagalingan ng lahat ng aming tinatamasa sa aming buhay. Maraming salamat sa pribilehyo na maging bahagi po kami ng iyong gawain. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo lamang nagmumula ang lahat ng mga bagay na maaari namin i-offer sa iyo. Maging sa material, Panginoon, yung kalakasan namin o anumang mga talento na aming handang ibigay para lamang sa ikatataas mo, Panginoon. Dalangin namin ang karunungan at katalinuhan sa nag-iingat po ng mga kaloob na ito at aming dalangin na ma-maximize po namin o magamit ang anumang mga offering na ito para po lamang sa ikatataas ng iyong pangalan at kalalaganan ng iyong gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So para po sa ating mga announcements, muli hinihikayan po natin ng bawat isa na mag-email po ng inyong suggestions, prayer requests, concerns, or any appreciations sa ating official email address, Copteros Evangelical Church @gmail.com. Active po yung email address po o email account na yan. Okay po? Meron din po tayong Facebook page, ang ating official Facebook page, PEC Copteros Evangelical Church. Okay. Nandiyan po yung ating mga online services at any announcements. Para naman po sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan from April 21 hanggang 27, atin po silang batiin. Una po, yan, Alvin Cabrera. So ngayon po yan, April 21. Kuya Mario de la Cruz sa April 25. Si Dainer Kagiwa, April 26. Kyler Olive sa April 26 din. Okay, so muli, binabati po natin ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan from April 21 to 27. Para naman po, ayan. So hindi ko na po patatagalin. Atin na pong tatawagin na magbibigay ng mensahe sa umagang ito ang ating minamahal at putihing pastor, Pastor Romeo Lasso. Sino pong naniniwala dito lahat ng oras ay may tamang oras? Amen. Tamang oras kaya yun, nandito tayo ngayon. Sabi mo nga nasa dulo, may tama ka. Nasa tamang oras tayo. Pero bago tayo pumalaot, no? Kasi
Mamaya po, manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ang nagtatakda ng oras at itong mga oras na ito tinakda mo dahil alam mo ito ang tama para sa bawat isa po sa amin. Umaasa po kami sa tulong po ng iyong Santong Espiritu ay kayo magpaunawa, magpaintindi ng lahat po ng aming pag-aaralan sa umagang ito. Kasi naniniwala kami, Panginoon, lahat ng bagay na ginagawa namin ay para sa kaayos kabubuti ng lahat. Kaya ngayon palang, Panginoon, umaasa po kami na ikaw ang gagawa at kikilos sa amin sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen. Amen. Tamang oras. No? Ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay laging nasa tamang oras. No? Kaya titingnan natin, isa-isayin natin, bakit natin nasabi na tamang oras yung ginagawa ng ating Panginoon. By the way, may oras din po tayo para mamaya. Mamaya po, 1:30, aalis po tayo, papunta po tayo doon sa Mother Church para sa Women's Fellowship. No? Maganda, makapunta po tayo ng mas maaga kasi nagtatiming tayo at the same time, meron silang tinatawag silang early bird. No? So, kung early bird tayo, merong mangyayari na mas maganda para sa atin. Sino naniniwala kapag maaga ka, mas maganda? Amen. Dito lang po ulitin ko lang. Sino naniniwala na kapag nasa tamang oras ka, maganda? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, mukha kang maganda. Kasi nasa tamang oras yan. Tama? Nasa tamang oras yan. Nandito siya sa church. Hindi tamang oras yan. Kaya sabihin mo ulit sa kanya, may tama ka. Okay, tingnan po natin, isa-isayin po natin. No, bakit nasabi natin lahat ng ginagawa ng ating Panginoon ay palaging nasa tamang oras. Una-una, letter A, may oras siya para manalangin mag-isa. Basahin po natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Okay. Tingnan niyo po Sinasabi dyan, may oras ang ating Panginoon para manalangin. Tanong ko po sa inyo, sino po dito yung may oras para manalangin? Salamat po sa walo. Hindi ko ulit. Sino po rito yung may oras para manalangin? Iba po kasi manalangin na tinatawag natin corporate, iba po yung nag-iisa ka. One-on-one kay Lord. Sino po? Ulitin ko po sa inyo. Sino po dito sa inyo may one-on-one ka para kay Lord? Okay. So dapat pag may one-on-one ka kay Lord, mahalaga ito. Bakit? Kasi dito mo binubuhos lahat. No, kagaya ng ginamit natin kanina, kay buti-buti ng Lord sa atin. Magmula pa sa ating unang lahi. No? Ibig sabihin, hanggang sa panahon ito, yung kabutihan ng Diyos nararamdaman natin. Tama ba? Nararanasan natin. So kung gano'n ang direction natin, kung nakikita natin na itong mga gagandang bagay na ito, dapat huwag mawawala yung tinatawag natin quiet time sa Panginoon. Kasama po dyan yung tinatawag po natin devotion natin. Yung tinatawag natin nagme-meditate tayo sa Word of God. Bakit? Kasi nakakatulong ito sa atin para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Hindi natin makakaya tumayo sa buhay na ito dahil ang gulo ng mundo. Tama ba? Nagkikiyar ng Iran saka yung Israel. Naisip mo ba ninyo, paano kaya kung nag-miss? Kahit isa lang, nag-miss yung isang mission dito pumunta sa Pilipinas, saktong-sakto sa patero sa bahay mo. Dami tatamaan yung bahay mo pa, no? Pero pwede kayo mangyari yun? Pwede. Pwede. Kasi napanood ko isang araw, may bumagsak pa rin sa Israel na 3. Ang dami nun. May tumulong na ibang bansa. Pero tayo, ano naman may tutulong natin? Kung sila mayroong worship, tayo mayroong worship. Hanggang worship tayo. Kasi mas matindi yung worship kaysa sa worship. Mapalad tayo dahil nakakasama pa tayo. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad tayo.
Bakit? Ang kailangan lang natin, magbigay tayo ng tamang oras para kay Lord. Parang ganito. Nakakita na ho ba kayo sa sasakyan? O kaya nakasabay mo sa sasakyan? Kaya sila po kaya, hindi ko po mamaliitin to. Kaya lang, nakakita na ba kayo na sa loob ng sasakyan? Nagpe-pray. Nakakita na po kayo? Tapos may hahawakan bigla. Inom-inom ba? Ano ba ano? Nakakita na ba kayo? Kasi niniisip ko lang, wala kaya siyang time para manalangin doon sa bahay nila. Kasi parang ganito eh. Ang oras mo, halimbawa, ay alas 9 ang pasok mo. Mapalad yung mga dito, yung mga iba nakamotor. Mapalad. No? Mapalad yung bro. Dorothy, may sariling motor. No, pwede. Mapalad may mga motor. Dahil ikaw may hawak halos ng oras mo. Pero paano yung pipila ka? Kasi sino nakakita sa inyo papunta ng landmark? Ang haba ng pila. Kahit mag-FX ka, kahit sumakay ka ng jeep, ang haba ng pila. So, anong gagawin mo? Again, hindi ko po minamaliit yung mga nagpe-pray sa loob ng jeep. Actually, bilib po ako doon. Kaya lang, ang hirap mag-concentrate. Tama ba? Ang hirap mag-concentrate sa loob ka ng sasakyan. Tama? Ang hirap, lalo maging katabi mo, galaw ng galaw. Eh, ikaw talagang taimtim ka na nagpe-pray, biglang babanggit, biglang nasabi, sukli mo! Biglang nasabi, ikaw, yung pagpe-pray mo, naantala na. Ang sinasabi ko lang po rito, ang ating Panginoon, nagseset ng time. So tayo dapat magseset din tayo ng time na mananalangin para one-on-one kay Lord. Again, kung bibilangin na naman natin yung 24 oras natin, kailangan matuto tayo paano natin ito minamanage. Paano tayo nagiging good steward doon sa oras na binigay ng Diyos. Diba? Nakakalaman lang dapat isipin natin, teka, talagang may oras ako kay Lord para manalangin. Hindi para humingi lang. No? Hindi ko po sinasabi na masama yung humingi. Palagi kong sasabihin sa iyo, gusto mo ba yung anak mo na palaging lumalapit sa iyo kapag may hihingiin lang? Kakausapin ka lang ng anak mo kapag may hihingin lang sa iyo. Okay ba sa iyo, nanay, tatay? Okay ba sa iyo? Kakausapin ka lang ng anak mo kapag may hihingiin sa iyo. Kasi yung panalangin mo, isang paraan po ito ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi po ito masapot kasi lang na mayroon kang hinihingi. Hindi ganoon. Kaya dapat kinakausap. Kaya nga dapat maging panuntunan natin ito. Sa bahay ko, pag kumakain, dapat walang cellphone. Bakit? Bakit kaya? Di mo ba pwede habang kumakain, mag-cellphone? Makikita mo, tanggalin yung cellphone. Tapos kinakausap, kinakausap ng tatay, ng nanay, bigla na sabihin, anak na, kumusta yung pag-aaral mo? Anak, kumusta yung pag-aaral? Anak, kumusta yung pag-aaral mo? Dapat po yung cellphone wala sa hapag-kainan. Sabihin mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung pinag-uusapan. Parang ikaw yung pinag-uusapan. Kasi dapat hindi. Bakit? Kasi sa grado ito, tutuusin yung pagkain. Kasi dyan lang tayo para sa kakipag-usap. Ganun din po kay Lord. Pag makikipag-usap tayo kay Lord, dapat walang cellphone. Pwera lang, may prayer request yung kapatid doon sa kabilang linya, okay yun. Pero habang nagpe-pray ka, nandun ka sa loob ng kwarto, nanonood ka ng Netflix, kaya yun. Kasi kaya kumisa ng iba eh. Nagpe-pray, pinanonood ng Netflix. Sana walang ganon. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, huwag ganon. Huwag ganon. Kasi pag nananalangin tayo, dapat seryoso. No, hindi ito laro. Hindi laro yung pananalangin. Dapat bigyan natin ng oras. No? Kagaya ni Lord, meron tayong one-on-one with the Lord at inuutos niya ito. Tingnan niyo po sa Matthew 6:5-6. Tingnan mo natin. Kapag nananalangin kayo, referring sa pag-pray, huwag kayong tulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga, sa mga kanto, upang makita ng mga tao. By the way, yung sinasabi ko yan, kaya po sinabi ng ating Panginoon yan, kasi may mga Pariseyo, Saduseyo,
na nananalangin para makita ng mga tao. Hindi ko ibig sabihin yung pag nananalangin ka sa kanto, meron kang pinag-pray, hindi na po ba? Valid po yun. Kaya lang, ang sinasabi ng ating Panginoon, kung lalapit ka sa ating Panginoon, gusto niya makausap tayo ng seryoso. So may tinatawag po kasi tayong corporate prayer. Ano yung corporate prayer? Kasama natin ibang kapatid. Kagaya nung minsan ginagawa natin dito, na tuwing Wednesday, last Wednesday of the month, nandito tayo, sama-sama. Parang kaya ngayon, nandito po tayo, nanalangin tayo, sama-sama. Ano ibig sabihin? Pero may time ka dapat para kay Lord. One-on-one. So kapag wala ng time na ganyan, hindi mo sinusunod itong sinasabi ng ating Panginoon. Ano sabi niya dyan? Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Bakit kailangan sa loob ng silid? No, baka sabihin mo, paano po kung wala kaming silid? Paano kung walang silid? Maraming paraan. Ako may kilala po ako, kilala ko po. Maliit lang ang bahay nila, pag magpe-pray siya, sa loob ng CR. Pwede naman eh. Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Dapat magbibigay ng oras. Kasi sino may oras sa atin eh. Ama ba? May oras sino sa atin. Sino naniniwala na binibigyan ka ni Lord ng time? Pero, binibigyan tayo ng oras. Kaya mabuhay pa tayo eh. Ang sabi dyan? Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So again, sinasabi diyan, si Lord seryoso na gustong makipag-uusap sa atin. Again, ang pananalangin po ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang pag-aaral po ng salita ng Bible ay pakikipag-usap sa Diyos. Bakit? Nangungusap siya, may sinasabi siya sa atin pag nagde-devotion tayo, pag nag-meditate tayo. Kaya nga, inuutos niya mag-meditate tayo araw at gabi. Bakit gano'n? Palagi natin sinasabi ito. Gusto na doon magsimula tayo sa Kanya at magtatapos tayo sa Kanya. Di ba masarap po yun? Nagsimula kayo doon, samahan ka ni Lord sa maghapon. Pero pagdating naman ng matutulog ka na, baka naman pwede kausapin pa rin si Lord. Manalangin. Malaking bagay po yun. Di ba? Marami po sa atin. Sino po dito yung nahihirapan matulog? Sino yung nahihirapan po dito matulog? O sige, palagi kang tulog. Hindi naman eh. Ang nahihirapan daw siya. Kasi nahihirapan po yan. Pag hindi po yan naghiling, ibig siya nahihirapan siya matulog. Pero pag naghiling siya, ibig sabihin na sa kapag siya matulog. Pero para sa totoo lang alam niyo ba na mapagod po tayo? Palagi ko sinasabi ito. Maraming mga tao kailangan pang sipain ng pulang kabayo para makatulog. Pero tayo, kahit hindi tayo sipain ng pulang kabayo, nakakatulog tayo. Tama? Sino rin ang kailangan pang uminom ng tabletas o kung ano pa man para makatulog? Wala. Nananalangin nga tayo, kung isa, pinabukasan na tayo naging amen eh. Diba? Nag-umisa ka manalangin ng alas 10 ng gabi, maya magigising ka alas 3, ay, amen Lord. Ang haba ng panalangin. No? Magmula alas 10 hanggang alas 3 ng madaling araw, tsaka nakakanalang naka-amen. Ano yung sabihin? Again, gusto ng Lord, seryoso tayong makipag-usap sa Kanya. Sino po sa inyo gusto ng gantimpala mula kay Lord? Kausapin mo siya. Kausapin mo siya. Kausapin natin siya. Yun lang po ang solusyon. Ano sabi niya? Pinangako ba niya? Ano sabi niya? Ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So again, kapag kinausap pala natin si Lord at sinabi natin lahat sa Kanya ang ating concern, merong gantimpala. Alam niyo po, walang sinabi niya na kapag humingi ka eh. Kahit hindi ka nga humingi, alam pa ni Lord ang lahat ng kailangan natin? Alam ba ni Lord ang lahat ng kailangan natin? So kahit hindi natin hinihingi, binibigay niya. Di ba? Specific, binibigay niya.
nakakahinga ka, nakakatulog ka ng maayos. Di ba? Nagigising ka ng maayos. Pagkagising mo, mayroong sikat ng araw. Oh, libre yan, yung araw. Alam niyo ba na napakasarap sa katawan ng may araw? No? Kung minsan, di lang natin na-appreciate yung maraming bagay. Kapag hindi ka naarawan mo, pwede kang magkasakit. Di lang natin na-appreciate yun. Kasi, pagkaraniwan na lang, lalakad ka, naarawan ka. Kaya kung kapraso lang naman yung lalakarin mo, huwag ka na magpayong. Kasi maganda po yung araw. Maganda po yung sikat ng araw. Yan, kagaya po yan. Yung mga batang namamasya. Again, ano sabi dyan? May katimbala. So, dapat meron tayong oras para manalangin para kay Lord. Pangalawa, ginawa ng ating Panginoon is oras para magpakita. Hindi po para magpasikat, kundi para magpakita. Sabi dyan sa Marcos 6:47-49, pagsapit ng gabi, nasa laot ng bangka, habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang, nakita niyang nahihirapan sa pagsakwa ng kanyang mga alagad dahil pasaluwag sila sa ihip ng hangin. Tingnan niyo po, nung binabasa ko ito, ang mga kasama ng ating Panginoon, puro sanay sa dagat. Nagtataka lang kung bakit niya sumasalubag pa sila doon sa hangin. Anyway, nakita ko lang po. Nang madaling araw na, sumunod sa kanya si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig, nang malampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya lumalakad sa ibabaw ng tubig, akala nila ay isang multo, kaya sila yung nagsisigaw. No? Tingnan niyo po yan. No? Bakit kaya sa oras ng madaling araw pa siya nagpakita? Siyempre may dahilan. Base dyan sa pinag-aaral po natin, ginawa ng ating Panginoon na magpakita siya, yung oras na yan, para ipakita niya doon sa kanyang mga disipulo na siya ay merong kapangyarihan. At meron pong malakas na andyan, bagyo. Tingnan niyo po. Ilang bagyo na ba ang dumating sa buhay natin na tinulungan tayo ng Lord? Ilang bagyo na ba yung dumating sa buhay natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta, tinulungan tayo ni Lord? Kung ang pagdating ng ating Panginoon, yung kanyang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, palaging nasa timing. Naalala niyo po yung namatay yung kanyang kaibigan si Lazarus? Diba? Namatay yung kanyang kaibigan si Lazarus. Bakit hindi kagad pinunta ng ating Panginoon? Di ba nilapitan siya ng mga tao, yung iyong paborito, yung favorite mong barkada, tropa, kaibigan, may sakit at delikado. Hindi pumunta kagad ang ating Panginoon, hindi siya nagpakita ron. Bakit kaya? Kasi kung nagpakita siya kagad doon, hindi mamamatay si Lazarus. Kailangan pang mamatay. Sino po rin kayo gusto maging santo, mamamatay ka, subuhayin ka muli? Takot na. Ano na kumikipo? No? Pero, pasinin mo niyo, bakit nga? Kasi hindi pa tamang oras para magpakita siya noon. At, nang dumating nga yung pagkakataon na namatay si Lazarus, tsaka lang siya pumunta. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa ng Lord palagi, pagpakita siya palagi nasa oras. Kasi kailangan ng oras ay para magpakita siya. Pasinin po ninyo, kapag meron kang problema, humingi ka kay Lord, agad-agad ba dumarating? Minsan, agad. Minsan, hindi. Pero bakit gano'n? Kasi may oras siya para ipakita yung kanyang kapangyarihan. Kanya yung mga alipores, yung mga disipulo niya, ano sabi? Ano sabi? Ano sabi niya? Lumalangan na sa ibabaw ng tubig, akala nila siya ay isang multo. Sino po sa inyo nakakita ng multo? Naku, pag-uusapan natin, mahabang usapan na. Pero ano ibig sabihin? Again, nagpapakita lang ng ating Panginoon yung kanyang oras para magpakita ay nasa oras. Hindi basta-basta. Kaya inulit niya ito, ginawa rin niya ito sa kanyang muling pagkabuhay. Tingnan po natin. Lucas
24:36-39. Sabi dyan, habang pinag-uusapan nila ito, referring to Jesus Christ yung kanyang resurrection, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Napigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Tingnan mo, yung pagpapakita ng ating Panginoon umisap pagbiglaan, nagugulat yung mga tao. Akala nila multo na naman. Di ba kanina, akala nila multo na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin lang, ang ating Panginoon, nagpapakita siya sa tamang oras. No, tuloy natin. Kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Kasi di ba sinabi ng ating Panginoon sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. So itong mga disipulo, hindi pa lalo kung totoo nga ba o hindi mangyari, ay nangyari. Nagpakita ng ating Panginoon sa tamang oras. Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ang mga pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. So again, palagi nasa oras yung pagpapakita ng ating Panginoon. Tayo rin po, alam niyo po ba? Tayo rin po, dapat may oras din na nakikita tayo ng mga tao. Ang mga Kristiyano hindi pa pwedeng sa loob lang ng simbahan nakikita. Dapat nakikita rin yung pamumuhay natin sa labas. Nakikita nila. Kasi bakit? Tayo gagamitin showcase ng Lord eh. Sino na naniniwala gagamitin ka nila na showcase? Showcase tayo. Yung buhay natin titignan ng ibang tao. So kailangan mag-set tayo ng example. So ang gagawin natin? Kailangan magpakita tayo. Hindi mo pwede. Hindi tayo magaya. Pasensya ko kayo sa word na gagamitin ko. Hindi tayo magaya ng politiko na tuwing may election lang saka pag wala ng eleksyon, nasa loob ng bahay, nagtatago na, hindi makita. Kaya may eleksyon na wala, dapat tayo nakikita. Tayo dapat yung palaging nakakausap nila. Tayo dapat yung palaging na hinihingi nila ng tulong. Tayo dapat yung palaging hinihingi nila ng prayer request. Magre-request sila sa atin. Bakit? Kasi nakikita nila na tayo ay magandang halimbawa. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo nga sa kanya, maganda ka ba? Halimbawa. Gandang halimbawa. No? Kasi dapat gano'n. Kasi tingnan niyo, kung hindi magandang ugali mo, lalabas ka pa ba ng bahay? Mas bakit meron ka kahit ang sama ng ugali nasa labas ng bahay? No? Nandun sa may gilid-gilid, nagmamarites. Bakit meron gano'n? Pero usually, kapag maganda ang buhay mo, pag lumabas ka ng bahay, mga tao, bilib na bilib sa'yo. Again, hindi po ito ibig sabihin na magiging parang rockstar ka. Hindi. Hindi yun. Kundi gusto natin na ma-realize sila na makita nila, tayo ay may time sa lahat ng mga tao. Kasi nga ng Panginoon nagpapakita sa galing gusto niya ipakita na lumapit kayo sa akin. No? Lumapit kayo sa akin. No? Eh sabi niya hindi dapat. Dapat palagi yung mga tao ma-realize sila na kailangan nila ng tulong ng Lord sa mapamagitan natin. Maganda ba yun? Na ginamit ka ng Lord na meron kang pinag-pray, gumaling? Maganda ba yun? Maganda ba yun na kapag may tao mayroong problema? Sa pananalapi, ikaw ang ginamit ng Lord? Oh. Kailangan niya ng 10,000 o binahiran mo ng 10 piso. Hindi naman, di ba gano'n? Ibig ko sabihin, kailangan ipakita natin sa kanila na tayo ay handa, kaya nagpapakita. Kagaya ng sinasabi ko, hindi tayo politician na tuwing election lang nakikita ng mga tao. Dapat palagi tayong nakikita. Bakit? Kasi maraming mga tao nangangailangan ng tulong. Maraming tao nangangailangan ng prayer. Maraming tao ang hindi alam kung saan sila pupunta. Sinong tutulong sa kanila? Of course, si Lord. Tama? Tama si Lord. Pero ayaw mo ba na ikaw ang gamitin? Ayaw mo ba na ikaw magpe-pray sa mga taong yan? Ayaw mo ba na sasabihin sa inyo pag dumating ang panahon, good and faithful servant.
ginawa mo yung tungkulin mo para sa ating kapwa. Kaya nga palagi natin sinasabi, palagi pong sinasabi ito, yung pagpapakita ninyo dito sa loob ng church, yung nandito ka, nagbibigay na po ng kalakasan sa bawat isa. Tama ba? Sino mo dito tuwang-tuwa kapag nakita mo yung kapatid mo na dito sa loob ng church? Salamat po sa alim. Ulitin ko po. Sino mo dito yung masaya-masaya ka na uplift yung espiritu pag nakita mo yung kapatid mo rito? Di ba? Nakita mo siya, itong kapatid na ito, layo nito, nakarating pa rito. Itong kapatid na ito, kahit na may sakit siya, nandito pa rin. Itong kapatid na ito, kahit mabigat yung kanyang problema, nandito pa rin. Actually, kapag mabigat ang problema mo, damon na dapat kang lumapit kay Lord. So, nagpapakita. Hindi nagtatago. Kaya sabi niya sa Marcos 6:15, tingnan po natin. Sabi niya, yung ginawa ko kanina, takot na takot silang lahat. Ngunit, agad sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Pag alam mo kasama si Lord sa buhay mo, lumalakas ba ang loob mo? Hindi. Di ba lumalakas ang loob mo? Lumalakas ang loob mo. Kaya again, yung kanyang mga salita dapat hindi natin pinapalampas. Kaya nga sinabi, araw at gabi. Araw at gabi. Bakit? Kasi ito yung tutulong sa atin para tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya. No? Kailangan natin ito. At sino palaging timing? 5 beses po, siguro iba sa inyo rito nakakatanggap sa akin ng messages, di ba? Yung araw-araw. 5 beses po nakatanggap ako ng message doon sa mga binibigyan ko ng messages. Alam mo, tumawag sa akin, tapos umiyak. Yung iba, siyempre, hindi na maiyak, nag-text lang. Sabi niya, Pastor, timing na timing po yung binigay ninyong message. Ibang quotation. Kinukuha naman po natin yan. Sa mga ibang nagbibigay ng quotation, pinapasa natin. Ano sabi niya? Itong 5 na ito, Pastor, tamang-tama yung pagbigay niyo sa akin itong mensahe nito. Kasi ang bigat-bigat po ng problema ko. So again, palaging nasa timing po ang salita ng Diyos. Palaging nasa oras po yan. Kahit saan ka nandun. Kapag binasa mo salita ng Diyos, palagi meron. I-connect mo yan doon sa present na situation mo. Kung ano kinalalagyan mo sa buhay. Palagi yan. Kasama yan. Magugulat ka. Hindi po yan tsamba. Talagang tulong galing sa ating Panginoon at magugulat ka, nangihina ka, nung mabasa mo yung quotation na yun, tumibay ka, lumakas ka. Bakit? Yung quotation mo puro galing sa Bible. So again, palagi ang ating Panginoon nasa oras magpakita sa panahon natin ng kanyang mga salita. Pangatlo, oras para magbigay ng kapayapaan. Si Lord, palagi nasa oras magbigay ng kapayapaan. Tingnan natin, Marcos 6:51. Sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin, sila'y lubhang namangha. Tingnan niyo po yan. Si Lord, pag nagbigay ng kapayapaan, palaging on time. Palaging pag binigay niya yung kapayapaan, palaging on time. Ginawa din niya yan sa Marcos 4:39. Tingnan po natin. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka, tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawa. Kahit anong bigat ng problema natin, kahit anong pinagdadaanan natin, pag sinabi ng Lord, tigil! Hihinto po yan. No? Hindi po yan kagaya ng traffic sa EDSA. Stop! Hindi po yan sa EDSA. Pero pag sinabi, pag pinatigil ng Lord yung ating tinatawag na agam-agam sa buhay, hihinto yan. Bakit? Babalikan natin yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang palagi magdadala sa atin para magkaroon po tayo ng assurance. Di ba? Ano sabi ng ating Panginoon? Lumapit kayo na bibigatan sa akin, nagbibigyan mo kayo ng kapahingahan. So hindi ba nakaka-ano po yan? Nakaka-uplift ng kaluluwa? Nakaka-uplift po ng ating problema? No? Nagbibigyan po sa atin ito ng tibay para makita natin, teka,
Bakit ba ako nababahala? Samantalang sabi ng ating Panginoon, lumapit ka ako sa Kanya, bibigyan niya ako ng kapahingahan. So, naiibsa, nawawala yung tinatawag nating kabuluhan. Yung hindi natin alam kung anong gagawin natin. Nagbibigay siya ng kapayapaan. Diba? Kasi, yung iba dito sa atin, sana wala dito sa atin. Yung iba gusto ng kapayapaan, anong gagawin? Mag-iinom. Mag-iinom. Sabi na, gusto ko makalimutan. Wala, ilang beses yung narinig siguro ito. Gusto ko makalimutan ang aking problema. Anong gagawin mo? Red horse. O kaya barka demonyo. O pag nainom ka na nun, sabi niya, mababawasan ang problema mo. Nabawasan ba talaga? Actually, baka mamaya napaaway ka pa eh. At tuwang-tuwa yung tindahan na binigyan mo. No? Dahil nagbentahan siya. Pero ikaw, tanong ko sa inyo, mahirap mo ba ang buhay ngayon? Mahirap mo ba ang buhay? Mahirap. Pero bakit yung iba nun? Nagmumulat ako, mahirap na ang buhay. Wala nang pera, makakainom pa, makakapag-yosi pa. Pero mahirap ang buhay. Kaya makagulat ka, mahirap na ang buhay. Kaya magagawa mo pang gawin yung mga bagay na yan. Pag tinanong mahirap ang buhay, mahirap. Tapos nakakaganyan ka pa. Pero salamat, hindi natin kailangan gumamit ang kahit anumang elemento o likido o anumang bagay para magkaroon tayo ng kapayapaan. Ako po dati po, sino po sa inyo yung mahilig manood ng TV? Ako po dati, bagamat tumiisang ginagawa ko pa rin, pag ako po'y nalulungkot, anong gagawin ko? Panonoodin ko po si Dolphy. Sino po nakakilala kay Dolphy? Di ba? Panonoodin ko. Ewan ko lang kung napanood ko ni The Best in the West. Yung sila ni Babalo sa loob ng CR. Tawa ako ng tawa pag napapanood ko yun. Tawa ako ng tawa pag napapanood. Sa totoo lang po, siguro, yung asawa ko isa nagagalit na sa akin. 8 beses ko na yata napanood yung scene na yun. Pero paulit-ulit kong pinapanood. Dahil nalo ko natutuwa ako. Kaya lang, pagkatapos doon, nandun ba yung problema o nawala? Nandun pa rin. Temporary, mawawala na nakatawa ka, nasaya ka. Pero yung problema nandun pa rin. Ito po ang malaking magkakaiba. Pag kay Lord, nagbigay ng kapayapaan, sigurado hanggang wakas may kapayapaan. Hanggang wakas. Sabi naman niya sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. So, ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi tayo iiwan sa ere. Hindi tayo pababayaan, bagkus nasa oras yung pagbibigay niya ng kapayapaan. Di ba yung kanyang mga disipulo, natatakot, natataranta? Agad-agad ba dumating ng ating Panginoon? Hindi. Actually, itong senaryo na yan, natutulog nga siya Kasama yung mga disipulo, tulog. Pero iba, nagkakagulo na yung mga disipulo, may tulog ka lang. Pero ganoon talaga Pagpapakita lang ito, na yung lahat ng tao, kasama tayo, may tendency tayo mataranta. Tama? Matataranta tayo lalo pag nandiyan yung problema. Pero again, sinasabi ng ating Panginoon, akong bahala. Kapag sinabi kong tigil, lahat ng problema niya titigil. Kahit yung, kaya nga nagulat yung kayo mga disipulo, pero pati yung hangin, pati yung ng alon tumigil. Ganun po ka-powerful ang ating Diyos. Ganun po ka-powerful ang ating Panginoon. Si Lord lamang ang laging nasa tamang oras gawin ang magagandang bagay. Palaging siya. Meron siyang oras para magipag-usap sa Ama sa langit. Tayo kaya, meron tayo para kausapin si Lord. Sana meron. Meron siyang oras para magpakita sa mga tao. Dapat visible din tayo na makita ng mga tao. Kasi tinutulungan natin sila na huwag matakot. Tayo gagamitin ng Lord. May mga tao na ngayon natatakot, hindi nila alam kung anong gagawin nila sa buhay. Tayo na nakaalam ng katotohanan sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tayo ang magsasabi sa kanila. So kailangan visible tayo. Nakikita nila tayo.
Hindi lang tuwing linggo pa tayo nakikita. Ha? Again, hindi ko sinasabi na tambay ka na lang dyan, wala kang gagawin. Hindi yun. Hindi yun. Ibig sabihin yung time na nakita ka nila, ikaw yung unang babati. Di ba? Kasi pag ikaw ang unang bumati, anong nasa isip nila? Ang bait naman ito. Kung kahit busy sa lahat ng bagay, siya pa ang unang bumati. Tanong ko po sa inyo, lalapit ba kayo sa tao na pagkalaki yung nakasalubong mo? Nakaganon? Lalapit ka ba dyan? Di ba mag-aalaman ka, pero pagka malayo pa lang nakikita mo, labas yung lalo, minsan, no, di ba? Dahil dito sa atin, huwag natin hindi po kilala yun. Sa lula kong pang, pag nakakita nila na malayo ka pa lang, at magtatapok lang yung basura dito, endo, hindi ng tulong sa iyan. Maniwala ka, darating ang time. Lalapit sa'yo. Maaari magtanong sa'yo, wala kang ba kayong problema? Bakit? Kasi palagi ko yung nakikita nakangiti eh. Malaking bagay ba yung pag palagi tayo nakangiti? Kesa doon sa palagi tayo nakangiwi? Malaking bagay yun. Malaki po ang impact nun sa mga tao. Pag nakita nila palagi tayo nakangiti. Masama ho ba yung mababawasan may pagkatawa tayo natin? Kung tayo ang unang-unang magsasabi sa kanya ng good morning. Mga teacher, masarap ba pag narinig mo yung estudyante mo nagsabi ng good morning sa iyo pagkakaharap mo? Yung pagkaharap mo. Pero paano kaya kung ikaw na teacher ang unang nagsabi ng good morning? Ano kaya natin doon sa estudyante? Pag mayroong pinagdadaanan yan, sasabihin niya, good morning ba talaga? At, maniwala kayo, take note, no? Kapag gano'n ang approach mo doon sa mga tao, kapag may problema yan, may tendency na lumapit sa iyo yan. Bakit? Kasi nakita niya mukhang ikaw yung makakatulong sa kanya. So kapag ikaw ang nilapitan niya, isa lang ibig sabihin, ginagamit tayo ng Diyos para sa tao yan. Hindi ba napakasarap yan? Di ba masarap yan? Nagamitin ka ng Diyos sa isang gawain na tinulungan mo yung tao na parang wala kang pag-asa sa buhay. Malaking bagay na yan. No? Malaking bagay po yan. Again, dapat visible tayo. Meron oras si Lord para magbigay ng kapayapaan. Again, kagaya ng sinasabi ko po kanina, tayo dapat ang nagpapahayag ng kapayapaan. Ha? Tayo dapat, kaya nga kapag may problema, hindi tayo yung unang-unang natataranta. No, ba mo sinabi sa iyo kapitbahay mo, kaya mo, kapatid, wala kaming makain. Ay, ako ganyan din ako, wala rin kami makain. Inunahan mo, no? Hindi ko alam kung bakit inunahan mo, no? Alam mo kapatid, hindi ko alam dahil yung anak ko parang problema ko. Eh, problema ko rin yung anak ko. Hindi. Ano may sabihin? Wala tayong pinagkaiba sa kanila. Dapat iba ang tingin natin sa problema. Bakit? Tayo magbibigay ng kapayapaan eh. O halimbawa, nag-aaway na yung magkapit. Halimbawa, wala nung kasakitan, nag-aaway na siya nung gagawin mo. Bubulungan mo ko isa. Sige, try mo na, matagal na ako. Asang din ako dyan, try na. Ganun mo sasabihin mo? Hindi! Dapat palagi tayo magpapainisip ng kapayapaan. Tama? Dapat sa atin ang gagaling kapayapaan. Kaya lang, paano ka magbibigay ng kapayapaan kung ikaw mismo hindi kapayapa sa buhay? Sino kanino tayo hindi ng kapayapaan? Tingnan po natin sa 1:14:1. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. So again, di ba? By the way, marami pong nagsasabi, kinukod yan, ano? Hindi ko alam ano ninyo. Siguro sa mga susunod na pag-aaral, baka aanuhin ko ni Kuya Don, ano? Yung mga pag-aaral na ganyan. Tingnan niyo po yan, huwag mabagabag ang iyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kapag binasa mo yan, kung minsan din yung kinukutan, makita mo, ang Panginoong Isus, sumasampalataya sa Diyos. So, paano mangyayari na kailangan sumampalataya tayo sa Kanya, hindi naman sa Diyos? Eh, yung utos na eh. Iisa lang ibig sabihin yan. Kaparehas siya ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Alam po, hindi po natin pag-aaralan yung doctrinal po yan. Bahala na ang kapatid na doon dyan.
Yan yung mga kailangan i-review po natin. Kasi kailangan yung bawat binabasa po natin, bibigyan po natin ng importansya. Ano ibig sabihin? Sino magsasabi niyan doon sa mga tao walang kapayapaan? Tayo. Tayo. Bakit? Nalaman natin eh. Tama? Sabi dyan, huwag mapagamag ang inyong kalooban. Paano hindi mawawala ang basta, paano hindi magiging bagamag ang isang tao, no? Kung wala siyang alam kung anong gagawin niya. Kaya nga marami po nagpapakamatay eh. Ano yung marami nagpapakamatay? Mapala tayo dito sa Pilipinas, hindi ganun karami. Pero sa Japan, grabe. Nung pagpinan mo yung ratio. O sa kanila, pag nawala nila, napagbintangan ka na, naghaharikiri na. Eh tayo hindi eh. Matitibay ang Pilipino. Ano ibig sabihin? Kasi yung pagiging mabagabag, alam natin meron tayong pupuntahan. Eh. Sino? Sino? Alam natin yun, tama ba? Sino mo rin kayo na mabagabag? May iba po yung yung may kabak. Iba po yun. Iba po yung kabak-pagkabak sa ibang delikado yun. Pero di ba pag nababagabag ka, meron kang something na hindi mo alam kung parang ganito. Wala pang sweldo, pero ubos na yung pera mo. Eh, 1 linggo pa. Anong gagawin mo? Lalapit ka doon sa may turban? May turban, lalapit ka ba ron? Pero alam niyo po ba, na kung may isang hinayaan ng Lord yun, yung mga bagay na gano'n, para matuto tayong maging good steward sa kung anong meron tayo. Again, hindi ibig sabihin na, pinabayaran na ako ni Lord. Akala ko ba, hindi niya gugutumin ang kanyang mga lingkod. May mga claim pang ganyan eh. Pero tanong, yung pera mo na parang pang 1 linggo, tinira mo ng 2 araw lang. Maliala yung pang sweldo. So, ano mangyayari? Eh, talaga mo, mahihirapan ka talaga. Tayo, bibigyan tayo nito ng knowledge, paano natin gamitin yung resources na meron tayo. Tama? Binibigyan tayo nito ng direksyon ng salita ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin? Diba? Kaya natutuwa po ako doon, hindi yung nabasa ko na isang quotation, sabi nga rin, yung relo na ang halaga ay 15,000, parehas lang siya ng oras na ibibigay doon sa relo na 2,000 o 5,000. So may pagkakaiba? Wala. Parehas lang ng oras. Nagbabago ba yung oras pag 15,000 ang halaga ng relos mo? Compared to sa 5,000 lang? O compared to sa 2,000? Wala. Ang bilis ba yung takbo ng yung 15,000 na relos? Hindi. Ganon din sa cellphone. O, anong pagkakaiba ng cellphone na 10,000 to sa 50,000? Parehas ng yun. Sa pagtakbo ng sasakyan, makakarating ka ba sa pupuntahan mo? Hindi. Kapag ang sasakyan mo ay Lamborghini, compared dun sa CrossFit ni kapatid Yasser, pupunta ka lang naman doon sa Capistrano. Makakarating ka ba o hindi? Makakarating din. Matatraffic din siya? Matatraffic din siya. Parehas siya. So, ano ibig sabihin? Isang ibig sabihin, makontento tayo kung anong meron tayo. Tulungan natin. Humingi tayo ng tulong kay Lord. Paano ko bang pagkakas? Kaya bilib po ako sa mga nanay eh. Bilib ako sa mga nanay eh. Kaya niyang pagkasyahin yung pera na meron siya kasi siya yung diba? Siya yung secretary o finance. Yung mga babae, pagkakasyahin mo, binigyan ka ng asawa mo ng 3,000. Sabihin sa'yo na sa pagkasyahin mo yan, ang sweldo ko sa susunod na buwan pa. Pagkasyahin mo. Binigyan ko sa mga nanay, bibili yan ng kalahating kilong giniling, lalagyan ng 5 kilong kamatis, 5 kilong patatas, kasya yan, magkakasya yan, ulam na yan, pang 3 araw yan. Iba-ibang sahog yan. Yung iba ilalagay sa itlog, lagyan dyan. Yung iba naman, lalagyan lang ng tomato sauce, magkakasya.
Pwede ba palakpakan natin yung mga nanay? Diba? Binigyan mo sa mga nanay. Nung napagkakasa nila yung maraming bagay. Kasi alam nila ang tinatawag na kapayapaan. Ang kailangan lang, hindi ka ng tulong kay Lord. Tsamba lang ba yun ng mga nanay na napagkasya na yung hindi? Tinubuan sa Lord kung paano gagawin. Bakit? Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Alam niyo po, ngayon po yung oras na dapat totoong tanggapin natin ang inaalok ng kaligtasan ng ating Panginoon. Alam, sinasabi natin may oras, may timing, may bawat na. Hindi isang aksidente na nandito tayo lahat. Ito yung oras na binigay ng Diyos sa atin. Sabi nga sa John 3:15, tingnan po natin, basahin po natin. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Tamang oras, tamang pagtanggap para magkaroon tayo ng kapayapaan. Lahat tayo hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Pero salamat sa pamamagitan po ng quotation na yan, ng word of God na yan, tumitibay tayo. Hindi tayo natataranta, hindi tayo natatakot. Meron tayong tinatawag na pagtitiwala sa ating Panginoon. Yan po kasi yung tinatawag nating faith. Again, palagi natin sinasabi, hindi po ito isang sekta. Hindi po ito dahil sa nag-member ka ng kung ano mga klase, pangalan ng religion, wala. Ang tanging solusyon natin sa problema natin, walang iba, kundi pagsakmalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Yan lamang po ang tanging pag-asa natin sa buhay. Kasi kung lalayo tayo sa Panginoon, tayo rin ang mapapahamak. Pero salamat, palagi yung ating Panginoon sinasabi, magkaroon na kayo ng time para sa akin. One-on-one. Makikita ninyo kung magpapakita ako sa inyo sa tamang oras. At magbibigay siya ng kapayapaan sa atin sa oras na kailangan natin ang kapayapaan. Tayo po ito ngayon. At tinatawag ko po ang praise and worship. Tayo po naman. Panginoon, salamat. Dahil ang iyong mga salita ang nagbibigay sa amin ng totoong kalakasan. Salamat dahil sa tamang oras, binibigay mo sa amin ang aming kailangan para kami ay patuloy na lumapit, ipagkaloob ang aming sarili sa iyo. Lord, hayaan mo sa pamamagitan ng aming pag-awit, pag-angkin namin sa tinatawag ng kaligtasan sa bawat isa sa amin, lalo kami maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Kasi alam po namin, Panginoon, sa tamang oras, pag kami ay nagkaroon ng time para sa iyo, yun ang tamang oras, oras para magpakita kami sa ibang tao, oras para magbigay ng kapayapaan. Kasi ikaw mismo, nag-set ka ng example, ito maganda nun eh. Pag nagbigay ka ng utos, palaging nagsiset ka ng example para ipakita sa amin ano ba ibig sabihin ng manalangin. Ano ba ibig sabihin ng magpakita kami sa mga tao. Ano ba ibig sabihin ng tinatawag na kami ang magdadala ng kapayapaan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na palagi ang aming isipan ay palagi nakatuon sa sinasabi po ng salita. Kasi naniniwala kami, Panginoon, na habang ginagawa namin ang iyong mga gawain na pinagkaloob mo sa amin, makikita namin lalo ang tinatawag na katotohanan ng kapayapaan na nagagaling sa iyo. Kaya, Panginoon, tanggapin po ang gagawin namin pag-awit para sa iyo, inuuko namin para sa iyo ang awit na ito. In Jesus' name, Amen.
Iba na lang. Totoo po itong awit na ito. Talagang mula pa dun sa aming unang mga lahi, talagang pinakita mo yung kabutihan. Ama, patawarin mo kami na kuminsan din bigyan ng panahon talaga ang sinasabi po ng iyong salita. Salamat sa pamamagitan po ng inyong salita. Nakikita namin yung kahalagahan. Pero wag lang namin makita. Gawin namin po anong sinasabi po. Kasi Lord, kagaya ng aming pinag-aralan, gusto mo makita sa amin na kami talagang totoong bumababa, nananalangin, lumalapit sa iyo. Lord, huwag niyong payagan na lumapit na kami sa iyo kapag may kailangan kami. Bagkus gawin namin ito dahil sa pasasalamat, pagpupuri, dahil kahit kailan hindi ka nagkulang sa amin. Kahit kailan hindi mo kami pinabayaan. Maaaring nararanasan namin ang hirap ng buhay dahil lumalayo kami sa inyo. Pero ang solusyon talaga diyan, Panginoon, ay talagang totoong lumapit kami sa inyo. Kaya Lord, bigyan niyo po kami ng puso na willing talagang magpakumbaba, lumapit, magbigay ng oras sa pananalangin para sa inyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, ang kapayapaan ay matatagpo lang talaga namin sa iyo. Kaya Lord, huwag namin sayangin yung bawat pagkakataon na binibigay niyo po sa amin. Patawad po, Panginoon, na kuminsan hindi namin binibigyan ng pagpapahalaga yung oras na binibigay mo po sa amin. Maraming oras ginugugol namin sa maraming bagay. Pero paano nga kaya kung biglang kunin mo yung ilang oras mo para sa amin? Mawala na kami sa mundong ito. Ano kaya mangyayari sa mga pinaghirapan namin? Yung pangarap namin? Yung mga bagay na gusto po namin gawin para sa sarili namin? Salamat, Panginoon, dahil muli pinaalala mo po sa amin na ikaw ang unang-una dapat namin unahin sa lahat ng bagay. At ikaw na rin mismo nagsabi, kapag inuna ka po namin, lahat ng pangangailangan namin ipagkakalob po ninyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pangako yan. Dahil sa mga pangako yan, nagkakaroon po kami ng kapayapaan. Kapatid, sa mga oras ito, baka maaari, nakalimutan mo na ang kaugnayan mo sa akin, Panginoon. Ito yung pagkakataon na pwede mo i-reconnect ang iyong sarili, i-renew mo yung bago sa ating Panginoon. Anyaya kita na sundan mo yung panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso. Alalahanin natin yung mga kabutihan na binigay ng Diyos para sa atin. Binigyan tayo ng extension ng buhay, binigyan tayo ng kalakasan, lahat ng pangangailangan natin pinagkaloob. Tayo marilangin. Panginoong Sus, maraming salamat. Dahil kahit kailan hindi ka nagkulang. Lord, sa mga oras ito, tinatanggap ko po na ako'y makasalanan. Tinatanggap ko po na ako po ay mayroong pagkukulang. At sa mga oras ito, Panginoon, humihiling po kami sa inyo na i-renew po ninyo yung unang pag-ibig, pagmamahal namin sa inyo. Nung unang tinanggap ka po namin na nandun yung kagalakan natin, yung kasiyahan na para mag-serve po para sa inyo. Ibalik po niyo, Panginoon, yung sigla niyo. Ibalik po niyo, Panginoon, yung sigla na nakikita namin na sa lahat ng aming mga problema, ikaw ang naging solusyon. Ang dami-dami mong ginawa sa buhay namin na magaganda. Alalahanin namin lahat ito. At sa pamamagitan ito, magiging daan ito, na makikita namin, palaging nasa oras ang lahat ng ginagawa mo para sa buhay po namin. Kapatid, sa mga oras ito, maaaring meron kang physical na karamdaman, ito yung tamang oras. Hilingin mo sa Panginoon ang galingan. Hilingin mo sa Kanya. Lord, naririnig mo, kahilingin ng aking mga kapatid sa kanilang karamdaman.
Ikaw ang aming dakilang magagamit, ikaw magbibigay sa amin ng magaling. Kalakasan. Magpasalamat tayo kayo sa kagalingan yan. Kaya na rin, emotionally, may problema ka sa asawa mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, kasama sa trabaho, sa eskwela. Ito yung pagkakataon palala sa iyo ng Panginoon. Kung gaano pinatawad tayo natin, Panginoon, sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating pagkakamali. Tulungan tayo ng Diyos sa matuto tayo magpatawad at humingi rin tayo ng tawad kung tayo ang nagkamali. Na magkaroon tayo ng humble heart. Dahil ganito ang ating Panginoon. Palagi nandun yung pagbibigay niya ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakamali. Kaya na rin, may mga bagay na mahadlang sa iyo para totoong makasama ka kayo. Ito yung pagkakataon, i-renew mo yung vow mo sa Panginoon na sinabi mo na maglilikod ka sa Kanya kahit na ano mangyari. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maalis yung mga bagay na nagiging hadlang para hindi namin matupad yung mga pangako namin sa iyo. Alisin po niyo, Panginoon, lahat ng hadlang. Mag-concentrate kami sa iyong salita, sa iyong pag-ibig, at huwag namin sayangin yung pagkakataon na binigay mo po sa amin. Na makilala ka po namin, tinanggap ka po namin bilang sariling Panginoon ng Pagligtas. Kaya na rin, Panginoon, financially, may mga kapatid kami na nahihirapan. Lord, hindi ito ang design mo. Ang design mo po, Lord, kagaya na sinasabi sa iyong salita, hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. Bagkus, bibigyan mo po kami lahat ng aming pangangailangan. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na matuto kami na gamitin namin ang tama yung mga resources na pinagkaloob mo po sa amin. Yes, Lord. Maging masipag kami sa pinagkatiwala mo sa amin, anumang klase ng trabaho, na maging tapat kami na gawin namin itong kunin na ligay mo sa amin ng balikan. Opo, Panginoon. Salamat. Salamat po, Panginoon. Kaya na rin, Panginoon, patuloy tinataas sa amin ang aming bansa. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan na magampanan ng tungkulin, national man, lokal. Lalo na, ang daming mga pangyayari at patuloy na nangyayari na nakakabahala. Pero salamat sa pamamagitan ng aming mga leaders na ginamit po ninyo, nagkakaroon po kami, Panginoon, ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo dahil ginamit po sila para may ibsan, Panginoon, ng aming mga kakulangan. Mga kapulisan, mga sundalo, tuloy pagpalain po sila dahil sila po nagpapatupad ng batas. Salamat po, Panginoon, sa aming kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Patuloy pagpalain mo pati mga anniversary. Dali lang po namin, Panginoon, kayo ang nagbibigay ng extension ng pagsasama ng mag-asawa, pati yung aming birthday, kayo nagbibigay ng mga bagay nito. Lord, salamat. Salamat dahil sa umagang ito, may natagpo mo na lahat ng aming pangangailangan. At sa isang linggo namin gawain, Panginoon, inaangkin namin kung saan kami pupunta sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng tahanan, kung saan man daan kami pupunta, maging isang mabuting halimbawa kami. Kami magdala ng kapayapaan. Kami magdala, Panginoon, ng tinatawag na kagalakan na ng gagalit po sa iyo. Salamat po ng maraming Panginoon. Salamat po ng maraming. Sa aming kapatid, na patuloy na nahihirapan sa mga panahon ito. Lalo na dito po sa online, kayo po kung matagpo sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Lord, itong mamaya na gawain po namin ng mga kababaihan, pagpalain mo po ito. Maging dahil ito na para lalo lumakas sa pananampalataya, maging encouragement ang bawat isa. Dahil ang maraming Panginoon, lahat ng gawain po ninyo, nagbibigay po ito ng encouragement para tumibay kami at magampanan namin ang anong natungkulan. Muli, Panginoon, sa umagang ito, salamat po ng marami sa ginawa mo sa amin sa buong araw ito. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bansang Israel, dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalain. Muli, Panginoon,
Maraming salamat po dahil alam po namin, makikita namin ang kapayapaan, makikita namin ang kagandahan ng buhay dahil kami po sa nagtitiwala sa iyo at inaakit po namin lahat ng aming dinulog sa araw na ito, pinakinggan mo na sapagkat ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng mga anak ng Diyos, pagsabi ng malakas na kamayan po natin ang bawat sabi po natin sa